Okay. Hear you now. Alright. Kanya ho kami napatawag sa inyo ay para makuha ang inyong panig sapagkat lumabas po ang College of Law ng San Sebastian. Doon po sa pagsasalita ng kanilang testigo laban sa pangalawang pangulo sa impeachment complaint na si Ramil Madriaga na yun inyong College of Law binabanggit para bang ang imahe ngayon makakapasok ka lang dyan sa San Sebastian College of Law kung ikaw ay may impluwensya at kung ikaw ay para bang kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka deserving na mag-abogasiya, kung may influential ka, makakapasok dyan. Din unang-una, ano bang, istoryahan nyo nga muna kami. 1953 itong College of Law ng San Sebastian nagsimula, ano ho? Tama ba? Yes, matagal na. Yeah, 1953 nga yata. Pasensya ka na. No? It's about that time. Yes, that's correct. That's correct. Pero ano bang anong inyong reaksyon dun sa parang ang sinasabi palakasan lamang ba? Ang pagpasa sa baste, nalalaka daw ba yan? Pag influential ka, madali kang matatanggap dyan at makakapasa sa bar. Ano po ang inyong side naman sa bagay na ito? Alam mo, nakakalungkot nga yan, na pati yung aming College of Law ay nakaladkad dyan sa usapin na yan. No? Siyempre, hindi totoo yung ganyan, Henry. No? Lahat naman ng College of Law, no? In fact, natatawa siguro sa sinabi ni Mr. Madriaga, no? Dahil alam na alam ng mga estudyante, ng mga profesor, no? Na walang bearing kung ano mang katatayuan mo sa buhay. Alam mo naman sa College of Law, pagalingan lamang yan. Talino ang pinag-uusapan dyan. So, hindi maaari, no, na para bang mag-influence spending ka lamang dyan. Marami naman kami mga estudyante, no, mga anak, sons and daughters, no, of prominent politicians. No? Siyempre, hindi natin babanggitin ng mga pangalan, hindi naman sila involved dito. At pagdating nila sa College of Law, no, ay mga ordinaryong law students lamang sila. Just like everybody else. May mga anak din mga justices, congressmen, no, na dumadaan sa aming law school, no. Walang special treatment na binibigay. Parang all is fair, no. And that's why I felt really bad, no, on behalf of the faculty of San Sebastian College of Law. Then and now. No, kasi itong usapin natin ito, 2005, I suppose, no, yung nangyari. Bagamat hindi pa ako ang dekano nung panahon na yon, ako'y miyembro ng faculty, no. Kilala ko siyempre ang mga personalidad, no, na sinasabi. I think pwede kong banggitin, no, si Attorney Ryan Kilala, matagal ko nang kasama sa faculty, no. And for a time, tama, no, nag-serve siya as associate dean, no, ng College of Law. Imposible, Henry, no, na magkakaroon ng mga ganyang yung sinabi ni Mr. Madriaga na ikaw ay makakalusot sa College of Law dahil lamang sa iyong koneksyon o sa iyong apelyido o kung sino ang magulang mo. Walang gano'n, Henry. Lahat ng colleges of law, no, for a time I served as president of the Philippine Association of Law Schools. Kilala ko ang mga dekano ng iba't ibang law school sa buong Pilipinas. Palagi ko lahat sila ay naiinsulto, no, na sasabihin na pwede palang magkaroon ng ganyang kalakaran sa College of Law, whether in San Sebastian or any law school for that matter. Okay. Yung nagsalitang si Ramil Madriaga, kung inyong pakikinggan ay parang kilalang-kilala niya ang College of Law ng San Sebastian sapagkat para sabihin niya yon parang malalim ang kanyang inklinasyon, malalim ang kanyang koneksyon, marami siyang nalalaman at parang
parang parang Dean of College of Law kung magsalita po ito. Ano ang ano ba sino ba itong si Madriaga ba ay alumni ba ito ng San Sebastian? Siya ba ay pasado sa bar? Nag-aral ba siya ng law riyan? Alam mo, hindi ko alam yun, wala akong personal knowledge, no? Pero nakita ko kasi yung kanyang affidavit dati, no? At sinasabi niya ay di umano siya graduate sa San Sebastian College of Law. At sinabi niya na siya ay hindi pumasa sa bar examinations, no? Sinabi naman niya yun sa kanyang affidavit. Pero alam mo, kahit ako mismo, no, hindi ko ma-check yan sa aming registrar's office basta-basta. Nahihingi kasi ako ng i-verify, no, because of maybe have the data privacy issues. Kaya hindi ko I'm relying totally on the strength of his first affidavit, no. Na sinabi niya ay nasa graduate din daw namin. Pero yung mga estudyante ninyo, ano ba ang mga bahagdan na kanila pong dadaanan muna bago sila matanggap sa College of Law? Ano ang mga pag-aaral na kanilang kailangan tapusin hanggang sa makapasa sa bar at maging isang gaganap na abogado? Well, unang-una, kailangan may bachelor's degree ka. Diba? Dapat college graduate ka. Dito sa San Sebastian, kukuha ka ng entrance examination na kailangan mong maipasa, no? Ikaw ay interviewin para makita namin kung ikaw ba ay kumbaga may sapat na kakayahan o talino para naman makapagpatuloy sa pag-aaral ng abogasya. Alam niyo, hindi naman lahat maaaring pumasok sa abogasya, no? Dahil may punctuation ka o ano, hindi po kailangan i-screen 'yon, no? At napaka-mitikuloso ang tunay na yung screening talaga nagaganap ay sa College of Law mismo, no? Naku, yung mga professor diyan, lahat sila nga nag-react doon sa statement ni Mr. Madriaga Kasi kahit siguro lahat masasabi ko ng yung mga professor ay lahat sila ay parang kinwestiyon ng kanilang integridad, no? Na maaari pa lang ipakiusap lamang sa iyo, no? Maaari ba ito ipasa mo na o ano? Hindi walang ganoon Not in the College of Law, no? Nobody has ever approached me personally, no, na maaari bang ibigyan natin ng passing mark itong isang estudyante ito. Whatever the reason is, wala po. So talagang nakakagulat yung kanyang statement na dahil daw sa impluwensya ng dating associate din pa man din, hindi yung dekano hindi yung dekano at that time, no, ay ano ba yun, napakiusap sa mga profesor, no, na kahit medyo kulang ang kakayanan siguro ay ipasa daw, no? Imposible po. Napaka-rigid, no, ng aming mga rules, no, na sinasabi hindi ka nga pwedeng humingi ng reconsideration ng grado mo. Maliban kung may pagkakamali yung computation, halimbawa yung addition lamang, no, ng score mo. At yun naman ay talagang nangyayari, no, na maaaring nagkamali ka sa pag-add ng iyong mga score. Di ba yung mga, I don't know if you're familiar, no, sa mga major examinations, so yung midterms at saka yung final exams, no, sa 10 yan, 10 tanong, tapos bibigyan ng grado sa bawat tanong. Di siyempre, may summation yon, no, baka nagkamali sa pag-add, no, pero hanggang doon lamang. Walang kung may question sa judgment ng isang professor kung bakit ang isang estudyante ay bumagsak o pumasa. Ang San Sebastian ay para lang pampribado? Pribado po. Pribado, okay. At wala riyang mga miyembro ng management o ng faculty na mga politiko o maaaring mga kasi baka lumabas hindi, may mga politiko nga rin yan may mga
nasa sa loob nga na pwede mong lapitan na maaring ganon. Baka may mga kwento na lumabas pang ganyan. Unahin na natin kung ano ba ho ang bumubuong background nito, if I may, ng mga professor ninyo na ito mga nasa management ng College of Law ng San Sebastian. Ang management po, siyempre meron po kami mga religious administrators, no? Ito ay mga kaparian, no? Na nagpapatakbo ng buong eskwelahan. Pero sa College of Law po, meron tayong isang dekano, no? Tapos meron tayong associate dean, no? At siyempre, ang aming College of Law, we have about 75, no? We have a 75 strong faculty. Karamihan diyan, mga huwes, justices ng Sandigan Bayan, ng Court of Appeals, no? Prosecutors, private practitioners, no? As I mentioned, West, no? So yung mga judges ng Regional Trial Court, ng Metropolitan Trial Court, ay nagsisipagturo rin yan sa at aming iniimbitahan yung mga talagang mahuhusay, no, na nagtuturo. Meron din kaming may mga private practitioners din kami, at yan ay iniimbitahan din namin sila dahil alam mo may mga highly specialized na subjects kagaya halimbawa ng taxation, labor law, commercial laws, no? At kailangan namin ng mga abogado na may expertise diyan sa mga field na yan. Iniimbitahan namin sila magturo, no? Ngayon, kung ang tanong ay merong bang politiko influential personality, maaari po kasi wala naman hong prohibition, no? Wala hong prohibition na ang isang politiko ay magturo, no, sa College of Law. That's the short answer to your question. Pero ang pagtanggap ninyo ng mga profesor ay dumadaan din sa masusi at masinsin na pagsusuri at maaring may mga sinusunod din kayo mahirap lampasang pamantayan. Totoo yan, meron tayong mga academic committees, no? Tapos as a matter of fact, kasabihan nga sa College of Law, hindi ka nag-a-apply para magturo kasi dapat kailangan maimbitahan ka para ikaw ay magturo sa College of Law. Alam niyo naman, hindi naman lahat ng abogado ay may inclination, no, na magturo ng batas, no? That's a different set of skills altogether, no? So talagang pinipili mabuti kung sino ang maaaring magturo sa College of Law. I'm talking about particularly in our College of Law, so we've been very selective, no? Meron kaming mga siyempre medyo bata, no, na miyembro rin ng faculty, pati yan ho ay sinasala ho naming mabuti, no? Ito yung mga young practitioners o di kaya naman ay mga batang abogado clerking for Supreme Court justices sa ating kataas-taasang hukuman. Mahuhusay po, no? At hindi nyo sa kasabihan natin, no, mahirap tawaran ang kwalifikasyon ng ating mga profesor. Kaya talaga naman nakaka-insulto, no, na sabihin na maaari pala na ganun daw, no, na pwedeng impluwensyahan. Pwedeng lakarin, pwedeng bayaran, pwedeng alam mo yan, pwedeng palakasan lang diyan. Yun ho ang kwan Yun ang siguro kung ilalagay kong sarili ko sa inyo bilang din at sa mga profesyon ninyo, magpapanting ang tenga ko ron Totoo. Kaya mga profesor, makikita nyo sa kanilang mga Facebook account, no, na talagang sinasabing, meron ba kayong na-experience na ganito? Come forward, no? Kasi alam nyo, may mga kung may bad eggs na ganyan, alam nyo, napakabigat ho ng ng parusa. Ayun nga. Alam mo yung mga academic na dishonesty, yun na nga lang yung mga plagiarism, napakalaking bagay na. Yun na lang yung anong tawag dito, pangongopya sa klase ay napakalaking bagay na.
ito napaka-basic ko. Halimbawa, may recitation tapos ay may nagpo-coach sa iyo na kaklase, ay mapapalabas kayo pareho sa sa kwarto eh. Ganun ho napaka yung rigor no ng pag-aaral ng batas. And I'm not trying to romanticize law studies here, no. Kumbaga, kung sa eskwelahan pa lamang ay magtuturo na tayo ng mga ganitong hindi tama, ay paano pa naasahan natin pag itong mga ito ay naging abogado? Kaya Correct. napakalaking bagay ho sa amin, no, yung integridad ng aming pagtuturo. Alright. Din, kung mamarapatin ninyo, maaari bang masagot din ninyo sapagkat sa inyo galing ang pangalawang Pangulo, ang sabi ni Madriaga, may record yan, violenting estudyante yan eh. Sa inyo bang pagkakaalam o marahil dun sa mga naging professor niya, ano ba ang kwento? Meron bang ganon? Sapagkat ito naman ho itinanggi na nga ho ito ng Vice President. Pero meron bang napag-usap-usapan dyan? May mga napapagkwentuhan ba dyan? Alam mo yung batang yun, nag-aaral dito, violente yan eh, tsaka tamad yan. Pero siya naman pala first taker nung 2005 with an average of 80%. 80 yung score niya. Ano ho? Anong kwento sa record ng pangalawang Pangulo nung siya mag-aaral pa riyan? Alam mo, Henry, dahil nga sabi ko sa iyo, lahat dito ay mga ordinaryong tao. Oo. I mean, walang sinisino mga tao. Hindi ko nga alam no na later on ay malalaman mo na lamang na ang iyong palang mga alumni ay naging achiever no sa kanilang field. Pag sila'y babalik, mababalitaan mo na lang. But otherwise, nung estudyante sila, pare-pareho lamang ang trato niya sa mga yan. Walang magi-stand out, no? And I can tell you, ako'y miyembro ng faculty nung panahon na nandito ang Vice Presidente. I mean, when she was a law student, kailangan mo pang ipagtanong kung in other words, uneventful, no? Unless magkakaroon ka talaga ng kaso, no, na magiging isang malaking usapin sa loob ng College of Law, no. Wala, pare-pareho lamang kayo. So, short answer to your question is I'm not aware of any incident, no. Kasi kung meron man hong ganon, at halimbawa may magrereklamo, no, say bullying, no, or kung anumang pananakit ng isang kapwa estudyante, ay di yan huy makakarating yan sa Office of the Dean o di kaya sa Office of the Dean ho yan diretso, no? At magkakaroon tayo ng formal na pagdinig, no, para malaman kung may katotohanan pa itong mga sinasabing ito. Kasi mabigat din ho ang parusa sa mga ganyan. Pwedeng exclusion or expulsion. So the fact na nakagraduate siya, ibig sabihin ay walang ganong negatibo, no, na pangyayari. Otherwise hindi na expel na po sana sa College of Law, hindi kaya al minimum na exclude from the College of Law, or hindi na issuehan ng Certificate of Good Moral Character. Pag wala kang Certificate of Good Moral Character, hindi ka makakapag-examine sa bar exams. So, yan. Medyo hindi ko talaga kapanipaniwala. Alright. Dean, on the lighter side, kumusta naman? Ano ba ngayon? Enrollment ba ngayon? Kailan ulit ba ang next enrollment ng mga nais po? Kasi marahil, sabi nga nila, publicity, either bad or good, ay baka marami ngayong lalong nagka-interest sa College of Law ng San Sebastian. Kailan ba ang enrollment ninyo? Kailan ba ang inyong entrance examination o mga ganyan? Actually, meron kaming rolling admission policy, no? That means walang fixed na exam schedule, no? Pag-apply kayo, pagkatapos ay i-schedule namin kayo ng entrance examination. At yan po ay patuloy po yan, no? And then ang enrollment po dyan ay towards the first week of August. So first week of August,